Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Umayo kayo at iparangal ninyo na malapit na ang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay na mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Mayamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan ng kanyang ikabubuhay. At sa mambayan kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, pananatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang paalala sa atin, no? Bilang mga disipulo ni Jesus Nazareno, kung kanino tayo nagtitiwala. Maganda mapansin nung pinahayo ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang bilin niya, wag sila magdadala ng kahit ano. Wag sila magdadala ng pera, ng supot, ng panyapak na sobra. Para sa madaling sabi, wag kayo magdadala ng kahit ano. At pagpunta nila sa isang bayan, anong una nilang gagawin? Maghahanap sila ng isang bahayan na matutuluyan. Bakit ganoon ang inutos ni Jesus? Sabi ho ng isang scripture scholar, kaya daw ganito ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad noon, para maranasan nila kung paano sila papatnubayan ng Diyos. Mula sa pagiging wala, sa paglalakbay nila na walang dala, walang pagkain, walang pera, ang Diyos ang magpapatnubay ng pangangailangan nila. Kaya maganda rin para sa atin, bilang Kristiyano, sa ating paglalakbay din sa ating buhay, na lagi tayong tumingin sa Panginoon na siya nagpapatnubay ng lahat ng ating pangangailangan.
Pag lumalapit naman tayo sa Diyos at taimtim tayo nagdadasal ng may pananampalataya sa Kanya, ang Diyos ibinibigay ang panalangin natin sa panahong tama para sa atin. Hindi siya nagbibigay din ng sobra. Sakto magbigay ang Panginoon. Kaya ang unang paalala sa atin, magtiwala sa pagpapatnubay ng Diyos. Minsan, pag nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya, sa iba tayo tumitingin. Sa ibang pamamaraan, sa ibang tingin natin, sasagot ng panalangin natin. Pero magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo natin na magtiwala sa Diyos, lalo na kung wala tayo. Dahil Siya ang pupuno at magpapatnubay ng pangangailangan natin sa araw-araw. Pangalawang bilin ni Jesus, sinabi niya, tumuloy sila sa isang bahay. At bakit ito sa isang bahay? Maganda mapansin sa isang bahay na mayroong pag-uusap ng pamilya. Sabay-sabay kumakain. Kaso nga lang sa panahon ngayon, nawawalan na rin yung sabay-sabay kumakain. Kanya-kanya na lamang. Pero maganda rin sa pagkain, sa hapag, doon na nababahagi ang mabuting balita. Kung papansinin ho ninyo sa mga ebanghelyo, si Jesus ay kumakain. At sa pakikisama niya sa hapag, kasama niya kumakain ng mga tao, doon niya ibinabahagi ang aral at turo ng Diyos. Maganda rin na bilang Kristiyano, na muli nating bigyang sigla at bigyang pansin ang halaga ng pamilya. Hindi yun ng pagkakanya-kanya, kundi ang halaga ng pagbibigay oras para sa pamilya. Pagbibigay oras para kumain ng sama-sama at sabay-sabay. At sana yung pagkain ng sabay-sabay ay maging oras din para makapag-usap. Pwede nga, kumain nga ng sabay-sabay, mga nakatingin naman sa cellphone, hindi naman nagpapansinan, magkakaharap nga, magkakatabi nga, mga nakayuko naman. Maganda na huling ibalik natin bilang mga Kristiyano ang ugnayan sa kapwa natin. At kasama ng pagbabalik ng ating ugnayan sa kapwa natin ay ang pagbabalik ng pag-uusap bilang magkakapatid. Bilang isang pamilya, nag-uusap sa iisang hapag. At sa hapag na yon, sana ang mabuting balita din ang maibahagi sa pamilya. Kaya magandang imbitasyon at hamon ito sa atin ngayon, bilang mga Kristiyano ngayon. Magtiwala sa patnubay ng Diyos. Magtiwala sa Kanyang pagbibigay. Magtiwala sa Kanyang generosity sa buhay natin. God provides us for all our needs. At muling magandang paalala sa atin na sana ang mabuting balita ng Diyos hindi lamang sa simbahan natin naririnig, kundi sa ating mga tahanan, lalo na sa pag-uusap ng mag-anak. Amen.